Once again guys, magandang araw sa inyong lahat. Today is mag-aayos tayo syempre ng motor. So guys, magsiship lang muna tayo. Nag-aayos tayo ng multicab and then nag-tune up na rin tayo ng Isuzu L4 F1 ang makina. And then magsiship tayo sa pag-aayos ng motorcycle. Kasi alam ko kahit mayroon kayong multicab ay mayroon pa rin iba sa inyo na may service na motor. Kaya isi-share ko na lang din sa inyo ang kaalaman ko sa pag-aayos ng mga motor dahil dati naman akong nag-aayos ng motorcycle. So guys, ang aayusin natin is itong Honda TMX 125. Ito yung old model ng 125 ng TMX na wala pang starter. Kung titingnan nyo guys, magkatulad lang ito ng makina ng TMX 125. So ang concern ng may-ari nito guys is hard start siya, mahirap siyang paandarin, and then kinakapos sa gas guys, humahagok siya, and then pag uminit na ang makina, pag pinatay, hirap siyang umandar, hard start siya guys. So gawin na natin to guys, try lang muna nating paandarin kung talaga bang hard start siya. So ayan guys, tapos ko nang i-set up ang camera, and then try nating paandarin kung talaga bang hard start siya. So ayan guys, sa nakikita nyo at naririnig nyo, medyo hard start nga siya. Marami pang sipa ng kickstarter ang bago siya umandar. At medyo may time din na kinakapos siya sa gasolina. So ang gagawin natin guys is first, pag nag-aayos ako ng motor, lalo na pag ganitong case, is una kong ginagawa is tinatanggal ko yung spark plug at titingnan ko yung reading ng spark plug kung lean mixture ba yung kanyang reading. So tatanggalin natin ang spark plug guys. So ayan guys, kung nakikita nyo yung reading ng spark plug ay reach siya guys. So guys, ang gagawin ko dito is ibabalik ko itong original na carburetor niya, kasi guys pinagawa niya ito, and then sabi ng mekaniko is ayaw daw umandar itong original na carburetor. So ang gagawin ko dito is lilinisin ko to, and then titingnan natin kung andar ba siya, and then may gagawin din akong kunting modification sa carburetor na ito. Then guys, ang susunod natin gagawin is siyempre tatanggalin natin ang carburetor na kinabit dito, kasi ang carburetor na kinabit dito is pang motor star na 125. So kailangan natin yang tanggalin. Okay guys, ito yung tinanggal natin kanina. Ito yon na pang motor star na 125 na carburetor, at ito naman yung original na carburetor niya na pang TMX. So ibabalik natin ito guys, pero wala na itong needle guys, itong original niya na carburetor. So ang yan, tinanggal ko, wala nang needle. Ikakabit ko is itong needle ng pang motor star. Ito yung ikakabit ko na needle. So guys, babaklasin ko lang to para malinisan ang loob, and then mabugahan natin ng hangin gamit ang air compressor.
So guys, may ipapaliwanag ako sa inyo about sa sinasabi ko kaninang konting modification na gagawin ko dito sa carburetor ng TMX 125. Ito guys, ito yung siguro alam niyo na to sa mga motorcycle owner. Ito yung air and fuel screw. So ito yung air and fuel screw. Marami kasing nami-mislead dito guys kasi akala nila hanginan to. Hindi guys, kaya nga ito tinawag na air and fuel screw. Kaya nga ito tinawag na air and fuel screw kasi hangin at saka gasolina ang kinokontrol ng screw na ito. So guys, dito siya ilalagay itong screw na to, and then kung makikita nyo dito sa ilalim, ayan, may butas na maliit. Sana makita nyo sa video. Ayan, may butas yan na maliit. And then sa bandang ilalim din guys, tika lang, on ko lang muna yung flashlight ng camera natin. Ayan, ayan, gumagalaw kasi kaya medyo malabo. Ayan, kung nakikita nyo, ayan, may butas yan. Ito yung butas ng air and fuel screw. And then sa ilalim naman, may makikita din kayong maliit na butas. Ayan, sana makita sa video. Ayan. And then last is itong malaki, may parang bronze. Ayan, yung malaki. So ito yung malaki. Yan yung main jet. Yan yung tinutusukan ng karayom ng piston. So guys, kung i-analyze natin at itong air and fuel screw at ang itong piston na may karayom is same lang sila ng function guys. Itong air and fuel screw is ito yung nagko-control sa minor ng motor. Ito yung sa minor niya guys. Kung titingnan nyo guys, ito karayom na to at itong maliit na nasa dulo ng air and fuel screw, which is slide din yung shape niya gaya ng sa karayom, is nagrepresent lang din ito guys ng karayom. And then ito namang itong body na ito, itong body na yan is nagrepresent din yan ng piston. Ito ang kaibahan ng ito guys. Siyempre itong piston, ito yung tinatawag ba nito, ito yung gumagana every time na high RPM yung makina. And then ito naman, ito lang talaga yung gumagana sa minor. Pang minor lang ito guys. So ito yung ating i-modify ng konti. Ang gagawin ko lang dito guys, itong parang karayom na guys, parang ito is lilihain ko lang to guys na maging matulis yung dulo. Parang sliding din yung shape niya guys. Matulis yung dulo and then palaki ng palaki gaya ng sa karayom, para smooth yung pagdaan ng gas at ng hangin. Medyo malaki ang space, so mas madali siyang paandarin. And then hindi naman siya lalakas kumain ng gasolina guys, kasi kinokontrol pa rin ito ng pilot jet. Ito yung pilot jet nya. Yan, dito yan nakakabit. And then kung nakikita nyo, connected yan papunta dito sa butas na ito. Kumbaga ihigop siya ng gasolina dito papunta dito sa butas, and then kinokontrol siya nitong air and fuel screw. And then ang hangin naman ang nanggagaling guys is dito guys, dito pumapasok yung hangin ng minor. Yan, 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 yan. Itong shape na ito guys, yan, punta yan dito. Yan. So halimbawa kabit lang natin.
itong piston. Ayan guys, halimbawa naka-minor tayo, syempre yung piston ng carburetor is sarado po yan guys. So ang nagbibigay ng gasolina guys para umandar ang makina ng naka-minor is itong maliit na butas, at ito yung kumokontrol. And then ang dumadaan dito guys is gasolina at saka hangin galing naman dito sa butas na ito. Itong katabi niya is papunta naman ito sa main jet dito sa connected. Ayan guys, ito, ayan, dito naman siya connected. Ayan. So mahalaga talaga guys na pag nag-aayos tayo ng carburetor, i-analyze natin kung ano yung mga function ng mga parts sa loob at pati mga butas, para naman maintindihan natin kung paano siya mag-operate ang carburetor. And then guys, once na nagtaas tayo ng RPM, tinaas natin ng konti yung RPM, hindi pa rin totally nagsusupply itong karayom na ito dito sa main jet. Sa pilot jet pa rin siya kumukuha ng gasolina tuwing hindi pa masyadong mataas yung RPM, kasi may butas din na maliit na kasunod. Yan yun naman yung backup dito sa butas ng air and fuel screw, para hindi hahagok yung makina, hindi kakapusin sa gasolina. May backup yan guys, kung makikita nyo may maliit din na butas. And then once na tumaas na, taasan na natin yung RPM, bumubuka na, makikita na natin yung karayom, saka pa lang siya magsusupply ng gasolina para hindi talaga kapusin. Pero syempre na-adjust din itong karayom guys. So sana sa simpleng paliwanag guys, naiintindihan nyo yung ibig kong sabihin, at para na rin hindi kayo mislead na sa isip nyo is hangin lang ang ina-adjust nito. No, mali po yun guys, kasi tinatawag itong air and fuel screw. So guys, ang gagawin ko dito is i-modify ko siya. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya i-modify. Okay guys, ganito ang ginagawa ko kapag tinatalasan ko itong air and fuel screw ng carburetor. So ayan, okay na yan. Tapos ko nang ginawa ko kanina. Yung ginamit kong liha is 120. So nakita nyo naman kung ano yung ginawa ko. So ikakabit ko na ito guys. Yan. Then yung maliit na washer. Din yung o-ring. So, ayan. Kabit na natin dito. Ayan. So, mahigpit na siya clockwise. And then ibabalik ko lang muna siya sa dalawang ikot. Full turn siya. Yan, kalahati. Isa't kalahati, dalawa. Pero guys, temporary lang naman to, kasi pag nagtutulong ako ng carburetor is hindi ako nagbe-base sa ikot ng air and fuel screw, kundi ang binabasihan ko guys is ang response ng makina sa bawat ikot ng air and fuel screw. So ginawa ko lang dalawang ikot guys, para pag pinaandar yung makina, madali lang siyang paandarin. So i-adjust ko pa ito pag umandar na ang makina. So i-assemble lang natin to guys.
munang nakabit na. And then ito yung karayom sa carburetor ng motor start. Tinanggal ko and then ikakabit ko dito sa piston ng carburetor sa TMX 45. Ito yung original niya guys. So sa nakikita nyo guys, meron itong mga kanal dito, adjuster. Kung mag-a-adjust kayo ng carburetor guys, ito guys, ang diskarte ko guys, para makatipid ako sa gas is nag-i-start akong i-adjust siya guys sa pinaka-lane, yung sa pinakadulo ito. So ilagay ko lang muna guys, and then try natin kung ano yung response ng makina sa adjust na pinakamatipid. So yan guys, tapos ko nang kabit ang carburetor. Ngayon naman guys is i-check natin ang ignition system ng makinang ito. Kasi lahat ng sabi ko na nga ba ito guys, hindi nakalapat dito. Magic lang ginawa nito ng mekaniko. Kasi nga guys, sa experience ko guys, kadalasan mga China na motor, ang carburetor niyan is nakaset sa lane mixture. Ngayon, yung reading ng spark plug is maitim, ibig sabihin rich siya. Pero guys, kahit maitim yung reading ng spark plug, hindi ibig sabihin na malakas yung feeding na binibigay ng carburetor. Kasi pwede rin namang yung ignition system ng motor ang may problema, gaya ng mahina na magbato ng kuryente, hindi na niya fully mabuborn yung gasolina. Kaya ang resulta is itim yung reading ng spark plug. Baga makikita is rich, pero hindi pala. Sa ignition system din pala ang may problema. Kaya dapat ma-check natin lahat guys. Kasi sa ignition system ito guys is meron pa akong gagawin ng konti. So, check natin ang spark kung okay ba. Sana makita. So malakas naman yung kuryente niya. Kaya lang ang pagkakabit nila, switch on ko lang yung ilaw ng ating camera guys. Yan. Ang pagkakabit lang nitong tawag nito spark plug cap is hindi yan kinalawang na yung screw bolt ng spark plug cap. Hindi naka-screw dito sa tension wire. So kumbaga yung kuryente tumatalon siya guys. Kaya pagdating doon sa spark plug, mahina na yung kuryente niya. Kaya hindi niya fully nabuborn yung gasolina. Kaya maitim yung reading nung tingnan natin kanina. So try ko lang itong ikabit guys kung kaya pa. Okay guys, hindi talaga kaya kasi masyadong maliit ang butas nitong spark plug cap na to. Masikip siya sa tension wire. So bali papalitan natin to ng spark plug cap. Guys, since wala ang mayari dito, is kumuha lang muna ako ng spark plug cap sa motor ko para temporarily ito lang muna yung ikakabit ko. So hindi ko na lang muna ito ikakabit
kasi temporary lang naman to. Ito na lang muna. Dapat kasi i-screw pa natin to guys, para yung wire sa gitna ng tension ay maglalapat doon sa screw, para yung kuryente tatagos talaga dito. Kasi ang ginawa ng mekaniko na gumawa nito is hindi nila in-screw yun, kasi siguro nga sobrang sikip ng butas dito, hindi nila mapasok ng maayos at hindi nila maikot, kaya sinuksok na lang nila dito. Kaya ang nangyayari is lost contact siya, kaya mahina na yung bato ng kuryente dito sa spark plug, kaya pala reach ang reading ng spark plug. Yan, test natin kung malakas ba yung kuryente. Ayan. So malakas naman yung kuryente niya guys. So kabit natin ang spark plug. Yan. And then guys, pwede nating try na pandarin kung okay ba yung repair natin sa carburetor. Makikita nyo, isang sipa lang siya, kahit hindi ko pinik-upan yung throttle, is isang sipa lang siya, saka may minor agad. Pero guys, itutuning ko pa itong carburetor na to. Okay na tong adjust na ito, responsive na yung makina. Ang RPM natin is nasa 1,500 to 1,400 to 1,500 guys. Yan. Try natin yung pandarin, patayin guys, yung pandarin natin ulit, yung madali na bang pandarin. So okay na tong adjust na to guys. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa ginagawa kong tutorial. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutang i-like at mag-subscribe kayo at pindutin niyo na rin ang notification bell. Maraming salamat sa inyo guys. God bless po sa inyong lahat.